Nahihiya din po akong tumapat sa inyo, umarap. Dahil alam ko sagrado din po kayo. Pero sir, wala na akong ibang malapitan. Dinala ni Danica si Moises sa mansyon nila at pinasigurado niyang doon muna siya mananatili dahil ligtas siya doon. Agad namang nagpasalamat ang binata sa tulong ng dalaga. Giniit pa ni Danica na ang lakas ni Moises at kahit anong mangyari ay siya ang resback niya, kaya mag-chill lang ito. Sabay hinatid niya sa pagtutulugan nito at pinaghanda pa niya ng makakain. Sabay inabot pa niya ang mga bagong damit ni Moises na agad niyang tinanong kung saan kinuha ni Danica ang mga damit, na pinaliwanag naman ng dalaga na pinaghandaan niya talaga ang pagtulong niya sa binata. Tinanong ni Moises kung bakit yun ginagawa ng dalaga sa kanya, na tinanong naman ni Danica kung ayaw ba niya. Tinanong pa ni Moises kung handa ang dalaga sa kung anong mangyayari kung malalaman ng pamilya niya na tinutulungan niya ito. Sinata naman siya ni Danica at sinad niyang nagagawa pang mag-alala ni Moises para sa kanya. Nakangiting giniit ni Danica na hindi siya nagkamali dahil may natitira pang mabait na tao sa mundo. Pinaliwanag naman ni Moises na ayaw niyang mapatrobol ang dalaga, na agad namang sinaad ni Danica na nag-aalala ang binata na baka ipakulong din siya nila Jaime at Rafael, na agad namang sinaad ni Moises na hindi ata kilala ni Danica ang pamilya niya. Palabang sinaad ni Danica na gawin nila kung anong gusto nila dahil naranasan din niyang husgahan ng ibang tao dahil sa trabaho ng mama niya. Sabay sinaad niyang wala pa yun sa mga nadadanasan ni Moises sa mga sandaling yan. Agad namang nagpasalamat si Moises dahil malaking tulong yun para sa kanya. Habang bumalik na sila Maki at Kelvin sa GSX, na ang plano ni Maki ay para malaman niya ang mga plano ni Justine kay Moises, na wala siyang kamalay-malay na traidor din si Kelvin. Sa pag-uwi naman ni Justine na lasing ito, ay hinintay siya ng daddy niya na niyaya pa ng binata na maghinuman sila, kaya sinaad ni Rafael na lasing na naman ang binata, na sinaad niyang nagkainuman lang sila dahil birthday ni Tyrone at nag-celebrate sila sa desisyon ng council, lalo't bumalik na din sa GSX ang mga kaibigan ni Moises. Nagpasalamat pa siya kay Rafael sa mga sinabi niya sa kanya, kaya hindi ito nakaimik. Giniit pa ni Justine na dapat proud si Rafael sa kanya dahil dati ay nagre-rebelde siya dahil ayaw niyang gawin yung mga pinapagawa niya dati, pati ang lolo Jaime niya, pero na-realize niya na naipanganak siya na maging katulad ni Rafael, kaya hindi na alam ni Rafael ang sasabihin niya dahil mas lalong nagiging masama na ang anak niya dahil sa pangungunsinti nila. Habang pagdating naman ni Eleazar ay agad siyang pinuntahan ni Danica, kaya tinanong niya kung bakit gising pa ang dalaga, lalo't may pasok siya kinabukasan. Giniit naman ng dalaga na may pabor siyang hihilingin sa kanya, na nangako siyang babawi ito, kaya tinanong ng papa niya kung anong gusto niya. Agad sinaad ng dalaga na pakinggan sana niya yung side ni Moises, kaya tinanong ni Eleazar na paano niya ito gagawin. Nagulat ang papa niya nang pinalabas ni Danica si Moises, na tinatago niya, na hindi siya makapaniwala na makikita niya ang binata sa mansyon nito. Pinaliwanag ni Moises na matagal na siyang gustong patahimikin ni Justine, na sa expulsion pa lang niya hanggang sa pagsuhol sa kanya ni Rafael para tumahimik, na hindi niya ginawa, kaya pinapalabas nila na siya na ang pumatay kay Roland, na nangako siyang wala siyang kinalaman doon, na naibasura na dati yung kaso pero pinantahan siya ng droga. Sabay pinaliwanag niyang tinakot niya si Justine pero hindi niya planong saktan. Sinaad pa ni Moises na naiintindihan niyang kailangang unahin ang pamilya, kaya ganun na lang pagtakpan ni Rafael si Justine, at nahihiya din siyang lumapit kay Eleazar dahil isang sagrado din ang presidente, pero mangyak-ngyak ito nang sabihin niyang wala na siyang ibang malalapitan pa.
Alam ni Eleazar na totoo ang mga sinasabi ni Moises dahil umamin na mismo ni Rafael na si Justine ang nakapatay kay Roland. Sa paghaharap nilang dalawa ay maaawa si Eleazar kay Moises kaya gagawa siya ng paraan para matulungan niya ang binata. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.